Sa bidyong ito, susuriin natin ang isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura sa Timog Luzon, ang South Luzon Expressway Toll Road 4 or SLEX TR4. Ang proyektong ito ay sinimulang itinayo noong 2019 at nahahati sa ilang construction package upang mapabilis ang pagpapatayo nito. Kapag ganap nang natapos, magkakaroon nito ng habang humigit kumulang 66.7 kilometers mula sa bayan ng Santo Tomas, Batangas hanggang sa lalawigan ng Quezon. Layunin ng proyektong ito mapabilis ang biyahe, mabawasan ang trapiko sa mga pangunahing langsangan o sa Maharlika Highway at mapalakas ang kalakalan at turismo sa Calabarzon at Southern Luzon. Mula sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, ating aalamin kung gaano nakalayo ang nararating ng konstruksyon ng expressway na ito. Susuriin natin ang kasulukuyang kondisyon ng mga ginagawang bahagi ng kalsada, kabilang ang mahalagang Macban Interchange bago natin marating ang bahagi ng Alaminos Laguna section. Dadalhin din tayo ng ating biyahe sa lugar kung saan itinatayo ang magiging exit sa bayan ng San Pablo, Laguna, isa sa mga pangunahing koneksyon ng expressway sa lungsod. At sa pinakahuling bahagi ng ating paglalakbay, ating bibisitahin ang isang napakalaking bundok na kasalukuyang hinuhukay sa paanan ng Mount Makiling. Dito ay isinasagawa ang malawakang earth-moving works upang mabigyan daan ang magiging ruta ng SLEX TR4. Ano na nga ba ang kasulukuyang estado ng proyektong ito? Gaano nakalaki ang pagbabago sa lugar? Samahan ninyo ako sa isa na namang makabuluhang biyahe habang ating sinusundan ang progreso ng expressway na ito. Inaasahang mapapabilis ng biyahe patungo sa Quezon at sa mga karatig lalawigan ng Timog Luzon. May tinamaan dito. Subdivision, oh. Ayan, oh. May nahagip. May nagibagong bahay. Ayan, oh. Nahagip siya ng ng dadaan na ng SLEX TR4. May hinukay dito, oh. Ang lalim. May ilog kasi. Oh, ito. May ilog na kaya pala putol dito sa part na to. Ayan, mga automation, oh. May malalim dito na bangin. Hinuhukay. Ito siya, oh. Oo nga, may ilog dito, oh. Okay mga automation, bali kamusta kayo? Bali ngayong araw, i-update lang natin yung ginagawang expressway dito sa part ng Santo Tomas, yung SLEX TR4. Bali nandito na tayo sa Barangay San Bartolome sa Santo Tomas, Batangas. Yung nakikita natin sa likod na ginagawang daan, yung may tambak sa taas, yan na yung SLEX TR4 dito sa may Barangay San Bartolome. Ngayong araw pupuntahan natin mga motivation, i-update natin ang sa may part ng papuntang Santo Tomas Interchange. Silipin natin kung ano na status. Kung may time pa tayo, pwede tayong pumunta dito sa kabila naman, yung papunta ng Alaminos Laguna. I-check natin. Okay mga motivation, sama kayo sa biyahe nito para ma-update natin. So nandito na tayo, malapit tayo dito sa location natin, kasi meron ako nakita dito na daanan at meron mga dumadaan din sa taas. Pwede rin dumaan dito siguro kasi ang daming dumadaan. Inobserbahan ko siya na dito mga motivation, papasok tayo dito. Ayan. Ito, may daanan dito. May maraming dumadaan dito. Yeah. Makikarean din tayo. Ayan. Ito na yung pinakataas mga automation dito. Ayan, pag dinerecho natin yan, ayan, papuntang Alaminos Laguna yan. Ito naman yung dito sa may part ng Santo Tomas Interchange. Bali, unahin lang natin tong Alaminos, try natin yung papunta dito mga automation, kasi parang mas maganda dito, Sa kami nakikita ko dito, yung bundok na parang tinatabas dito sa bandang unahan. Silipin lang natin kung makakadiretso tayo dito. Ito na, yung sa may part ng Santo Tomas. Dire-diretso itong mga motivation ng papuntang Alaminos Laguna. Ito.
Pwede naman dumaan, ang dami naman dumadaan dito. Saka hindi naman tayo makakaabala siguro. Makikaraan lang naman tayo. Ayan. Ito may pagdating dito sementado na siya oh. Kaya binabasa nila oh. Pinapatibay. Ba't kaya binabasa ano? Okay, para mas lalong tumibay siguro. Dito na tayo sa gilid para kung sakali may dumaan man na malaking sasakyan, hindi tayo makaabala. Ito na yung binabaybay natin. Ito yung part ng papunta ng Alaminos, Laguna. Sa kami nakikita kasi akong bundok dito eh. Unahin lang natin to, tapos mamaya pagbalik, kung may time pa tayo, pasadahan naman natin yung papunta naman sa ano, part ng Santo Tomas Interchange kung kaya pa natin. Babalik tayo dito. Pupunta lang tayo dito. Kasi dati, nung in-update ito mula sa Alaminos, Laguna, yung narating ko lang, yung sa may part lang ng ano, sa may San Felix lang, sa Santo Tomas pa rin. Hindi ako nakatagos kasi may harang siya. Ngayon, try lang natin to. Ang lawak pala nito. Ito siya oh. Ayan. May mga portion naman na pwede daanan. Tapos dito may mga subdivision dito sa right side natin. Dito lang tayo sa gilid. Ito mga motivation oh. May mga subdivision dun oh. Okay. Ang ganda pala dito. Ayan. Dahan-dahan lang tayo para mas lalo natin ma-appreciate tong daanan na to. Ganda dito oh. May farm pa dito oh. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dito makakarating sa may part na to. Sa itong mga motivation oh, mayroon ding subdivision dito sa may part na to. Ang dami pa ng kabahayan dito. Dito halos ano pa dito oh. Wala pang latag sa may part na to. Ayan oh. Kaya ito siya mga motivation oh. Tingnan natin kung makakadaan pa tayo. Kung saan lang tayo makarating, doon na muna tayo. Hindi na tayo makakatawid siguro ng pa-part sa part na San Pablo, Laguna. Babalik na lang tayo dito sa may part ng Santo Tomas Interchange para ma-update din natin yung sa kabila. May hinuhukay dito ay lalim. May ilog kasi. May ito, parang may ilog na ano. Kaya pala putol dito sa part na to. Ayan mga motivation na. May malalim dito na bangin. Hinuhukay. Ito siya oh. Oo nga, may ilog dito oh. Nagkakaroon pa siya ng poste. Yeah. Diretso lang tayo. Kung hanggang saan tayo makakarating. Ito siya mga motivation oh. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa dito sa may part na to. Yan. May mga dumadaan naman ng mga taga rito. Mga lokal na mga taga rito lang yan. Ito siya oh. Taas nito oh. Tuloy-tuloy yung paggawa nila kahit linggo. May gumagawa pa rin. Okay. Diretso lang tayo. Yan sa taas yung ano, pinakadaanan. Ito sa baba, ano pala to. Malamang temporary lang to. Or idadagdag pa to sa daanan pagka natapos na siguro yung ginagawang ano doon. Pinaka poste ng magiging tulay ng ilalim ng ilog. Ito na, paahon tayo dito. Ayun, may madadaanan pa tayo dito. Makakaahon pa tayo. Yeah. Try lang natin i-record itong mga motivation. Kung kaya natin mabuo to hanggang dun sa dulo. Kung saan tayo makakarating. Yan. Okay. Dito, paliko dito. Tapos aahon tayo dito. Okay. Yeah. Ahon. Okay, sementado na ulit.
Meron kasing parang bundok dito na ano pinapatag Yun ang gusto kong marating. Tingnan natin kung sakop siya nito. Ito na mga motivation Wawa tayo dito. Tapos aahon ulit tayo dyan Okay. Ahon tayo dito. May tinamaang dito subdivision Ayan may nahagip. May nagibangang bahay. Ayan nahagip siya ng ng dadaan na ng SLEX TR4. Yeah. Okay. Ito tuloy-tuloy yung paggawa nila dito Diretso lang tayo. Yeah. Ito na siya. Ako na. Medyo mahaba-haba pa itong hindi na lalatagan dito sa part na to. Mula doon sa pinagsimulan natin sa Barangay San Bartolome, konting-kunti pa lang semento hanggang makarating dito. Di ko lang ma-check sa Google Maps kung anong barangay na to na dinadaanan natin ngayon. Yun sa taas mga motivation pinapatag na rin. Dito muna tayo sa baba. Susundan lang natin tong truck. Alam, malikabok nga lang. Ay, nako. Ay, ganda pala dito lawak ng mga lupain dito Ayun mga motivation Titigil tayo para makita nyo. Ayun may malawak dito na taniman Paunahin lang natin ng konti yung truck kasi maalikabok Okay. Ito na siya. Yun, sa aswan, taas pala. Ayan, magkakaroon sila dito. May mga tambak Ang alikabok nga lang. Ito yung mga magiging drainage siya Ayan galing doon sa taas. Paunahin lang natin ng konti yung truck. Medyo palayo-layoin natin kasi sapul na sapul natin yung alikabok Lawak ng taniman dito Ayan siya mga motivation Ito yung itsura na makikita dito pagka natapos na to. Yung SLEX TR4. Ganda pala ng tanawin dito. Maganda yung makikita mo dito ng kabundukan Ayan, bundok na bubungad sa'yo dun sa unahan. Lawak na pala. Yan. Sana maka-overtake tayo dito sa truck para di natin sapulin masyado yung alikabok. Ayun, titigil. May makikisakay. Ayun, mauuna na tayo. Mauuna na tayo. Yeah. Ayun, may mga bahayan dito Try lang natin dito. May daan dyan sa baba Try natin dito sa taas. Pagka wala, doon tayo dadaan sa kabila. Yun, may semento na ulit dito May latag na. Ay, makakadiretso na tayo nito.
Okay. Ito mga motivation, sementado na ulit dito sa part na to. Yan, kita-kita dito yung magandang bundok, oh. Haba na, oh. Napakalapad na ng kalsada. Ito yung makikita dito pagka dito na kayo dumaan, pagka natapos na tong SLEX TR4 mga motivation. Ganda, oh. Napakalapad ng daanan. Wala, ano ito? Taas nito, ah. Doon sa kabila, sa kabila. Ito, may daan dito. Taas niya, no? Ito, may ginawang daanan dito. Yeah. Ah, okay. May ano dito mga motivation, oh. May pahiwalay na daan, oh. Baka magiging ano to, exit. Ayan, oh. May ginawang daan dito, oh. Dito tayo sa taas. Okay. Try natin dito sa taas. Ayan kasi may bumaba na, oh. Dito, pwede pa naman siguro dito. Ah, ito, magiging interchange to mga automation, oh. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ginagawang SLEX Toll Road 4 or SLEX TR4 ay ang Macban Interchange na magsisilbing pangunahing koneksyon ng expressway sa hangganan ng Batangas at Laguna. Ang layunin ng interchange na ito ay mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan mula sa mga bayan ng Santo Tomas, Batangas, Alaminos, Laguna at mga kalapit na lugar patungo sa bagong expressway. Dinisenyo ito na may malawak na ramp at flyover upang maging ligtas at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko kahit dumadami pa ang mga sasakyan na gagamit nito sa hinaharap. Kapag natapos ang proyektong ito, mas mapapabilis ang biyahe ng mga motorista mula Batangas at Laguna, papuntang Quezon Province at maging sa Bicol Region. Ang Macban Interchange ay inaasahang magkokonekta sa mga barangay ng San Juan, San Agustin at iba pang karatig barangay ng Santo Tomas, Batangas, habang magsisilbi rin itong pangunahing access point para sa mga motorista mula sa Alaminos at mga bayan kanlurang bahagi ng Laguna. Bahagi ito ng layunin ng SLEX TR4 na mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa Maharlika Highway at mapaunlad ang kalakalan, turismo at transportasyon sa Calabarzon. Leave my thoughts on the table, set my keys by the door. All these fortunate fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Will you wait by yourself, dressed like an angel in white on the way? Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hands, like some pillar of God, on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress, wave the flag when I come home to you. Will you wait by yourself, dressed like an angel in white on the way? And you'll be like a drone, straight from a song that I've known all along. Can you take
Myran. Salamat po. Mabait naman sila. Kala ko sisitahin tayo eh. Ito mga motivation, oh. Mayroon dito ano, pabrika. Ganto, oh. Ito, parang pabrika itong mga motivation, oh. Okay. Pwede naman, pinayagan tayo eh. Okay, diretso tayo, nakaraan tayo eh. Pinayagan naman tayo, hindi naman tayo sinita. Ganda dito mga motivation sa loob na to. Try natin kung saan tayo makakarating. Okay, pero diretso lang tayo. Ganda ng bundok na makikita dito, oh. Lapad na ng kalsada, oh. Ayun nga, may bundok nga dito mga motivation, oh. Malapit na tayo eh. Baka madadaanan to ng ano, ng SLEX TR4. Yun ang pupuntahan natin kung makakarating tayo doon. Kasi parang madadaanan siya nito eh. Okay, diretso lang tayo. Ito may mga farm dito mga motivation ng manok, oh. Ayun, oh. May bundok dun, oh. Haba na pala nito. Tanaw na dito yung bundok, oh. Dito may mga nag-ano dito, may walking. Ganda pala dito sa loob. Ang ganda naman makikita dito. Lapad, oh. Ito, binakbak na rin tong bundok na to, oh. Nabatag na siya, oh. Wow, ganda mga motivation. Lapad na kalsada. Parang ito na yung narating ko nakaraan. Parang ito na yung mga motivation na narating ko, yung sa part ng Santo Tomas. Pero parang may bundok kasi dito tinatabas eh. Parang ito na nga yun. Papunta na ng Alaminos, Laguna. Ayun kasi siya, oh, yung bundok na yun, oh. Lapad, oh. Parang sa Alaminos, Laguna na to, ah. Ganda ng kalsada dito, oh. Tama nga na lang tayo, chill ride lang tayo para mas ma-appreciate natin yung kalsada na dinadaanan natin. Ito, meron dito ano, daanan sa taas. Oo nga, parang sa Alaminos, papunta na to ng Alaminos motivation. Parang nadaanan ko na to, ah. Noong unang update natin dito sa SLEX TR4. Ganda na. Oo nga, ito na nga yung mga power plant, oh. Ito na mga motivation, ano, yung mga power plant dito. Ay, power plant yung ano, yung solar farm, oh. Ito, oh, dami mga nakalatag, oh. Ayan siya, oh. Wow. Ito na yung ano, solar farm. Okay, nasa part na tayo ng ano, pupunta ka Alaminos, Laguna, mga motivation. Try lang natin kung mararating natin yung bundok na yun na nakikita ko. Yan. Ito na nga yun. Dito ako galing na nakaraan nung unang update natin dito sa SLEX TR4. Ito yung bahagi ng sa part ng Alaminos. Dito sa unahan. Andito na tayo sa, malapit na tayo sa Alaminos, Laguna.
Ito ay bahagi na rin ata ito ng Alaminos mga motivation. Ito, bahagi ng Alaminos. Kasi ito na yung ano dito eh, naka-flyover eh. Ito na, tama nga. Ito yung kanto na, ito yung Jollibee na to. Yan yung kanto ng ano, Alaminos San Pablo Bypass Road. Ayan siya oh. Ito sa ilalim natin. Ito mga motivation, sa unahan. Ayan sa ilalim natin ay Maharlika Highway yan. Tapos yan, sa kabila na yan, ito, yung daan na yan, yan yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Ito, try lang natin kung makakadiretso pa tayo dito, kung makakadaan pa tayo dito hanggang marating natin yun. Kasi may bundok talaga ako nakikita eh. Malamang parang dadaanan yun eh. Paikot siya oh. Eto. Okay. Eto na yung bahagi ng Alaminos Laguna na SLEX TR4. Yeah. Parang sa kabilang side ata yung bundok na yun ah. Okay. Diretso tayo kung makakadaan pa tayo dito. Tell my mother I won't be home soon. Donate the clothes in the corner of the room. Can't spend another day pretending like I'm not just waiting. This is never where I thought I'd be. Blowing the candles out on 23. Staring holes inside the same old scenes that familiar. Your faces. Don't forget, I still got dreams to hop the fence and up the trees while you're sleeping on me. I'm believing in the changes, and I'll be like a pantomime. I'll act it out for real this time while you're sleeping on me. I'm believing in the changes. I want my brother back complacency. Don't take for granted any day you breathe. 10,000 hours doesn't work real well unless you mastered that shit for free. And every single day bury the past in dirt. Be well intentioned with your efforts and please keep your word. This life is a lease, don't put no money down. It is all temporary. It's true. The sky isn't gray yet. You can love it and hate it. Keep smiling and waving. And don't forget, you still got dreams to hop the Kung fence. padadaanin pa tayo dito. Ito na yung Alaminos Laguna. Saan kaya yung bundok na yun? Baka hindi naman yung bahagi dito. Pero kasi yung bundok doon mga motivation eh, tinatabas eh. Ayan, tingnan natin kung makakadaan pa tayo dito. Yan. Tingnan natin kung padadaanin tayo dito. Okay. Papaalam tayo. Baka harangin na tayo. Okay. Wala namang bawal. Hindi naman tayo hinarang eh. Pag sinita tayo, babalik tayo. Ayan. Wala, hindi naman tayo binawal. May gwardiya naman dun eh. Hindi naman tayo sinita. Eto, try natin dito sa may part ng San Pablo. Yung makita natin yung interchange. Dahan-dahan lang tayo para
smooth lang yung takbuhan natin. Okay. Baka hindi na tayo dito padaanin may gumagawa Kaya mga motivation, pagka binawal na tayo, pag sinita na tayo, tigil tayo syempre. Wala na, dito tayo sa kabila. Eto, baba tayo dito. Ayan yung bypass road ng Alaminos mga motivation yung mga may dumadaan na sasakyan. Yan. Bawal na ata. Bawal ba? Sir, okay lang po makidaan? Salamat po. Pwede daw. Pinayagan naman tayo. Salamat kay sir. Shout out kay sir. Mahirap kasi yung didiretso tayo tapos babaya. Bawal pala, di ba? Okay. Diretso natin to. Ito kasi hindi ko napasok nung nakaraan mga motivation yung part na to. Yung sa part ng papuntang San Pablo. Makakatagos tayo ng Chao interchange nito mga motivation. Yan. Ito na, papunta na tayo ng Chao interchange. Siyempre mayroon pa ditong interchange yung San Pablo interchange muna. Yan yung bypass road ng Alaminos, San Pablo, Laguna. Okay, dahan-dahan lang tayo kasi ongoing construction dito yung kalsada Yeah. Okay. Yeah. Ayun, nakakadiretso tayo ng Chaong. Ayan siya mga motivation. Ang ganda ng bundok mga motivation sa harap natin Ganda ng ganda ng view na makikita mo dito pagka papunta ka na ng Bicol. Ayan kitang kita mo yung bundok ganda. Ganda ng tanawin na makikita mo. Ganda na kalsada Malayo-layo na rin yung baybay natin mula Santo Tomas, Batangas hanggang na dito sa papunta na San Pablo, Laguna. Ayun siya pakaganda ng bundok. Ang ganda ng pati yung semento dito. Kahit na hindi siya asfaltado, hindi siya matagtag, di ba? Unlike sa mga national road na madadaanan natin, pagka talagang ganitong itsura na hindi siya asfaltado, ang tagtag ng kalsada dito mga motivation smooth na smooth yung takbo lang kahit na hindi siya sementado. Ganda ng ganda ng kalsada. Ganda ng daan na madadaanan. Eto na ata yung sa may part ng San Pablo, yung San Pablo interchange. Yan mga motivation Ganda ng tanawin Wow. Ang ganda ng matatanaw niyo dito. Okay.
Ito na yung sa may part ng San Pablo. Ito na mga motivation. Yan. Pinopostehan na dito yung yung magiging daanan. Kasi syempre mahagip na to ng ng SLEX TR4 to, yung portion na to. Ayan. Dati, nasa na tayo? San Pablo, Laguna na tayo. Kailan po? Ayan, mga motivation Ayan. Ayan. Magpapaalam tayo dito. May nakalagay kasi Ayan. Paalam tayo dito. Kung makakadiretso pa tayo. Ay, nakalagay kasi no entry vehicle only, authorized vehicle only. Eh sir, ay wala naman, di naman tayo sinita. Okay, diretso na, pwede naman siguro. Ayan, may nakalagay kasi doon na bawal di naman tayo sinita. Saka may gwardiya doon kanina, may bantay doon sa may una, sa pagbaba natin sa National Road. May bantay naman, di naman tayo sinita Okay, diretso tayo mga motivation. Papunta tayo ng Chaong, Quezon, kung kaya pa natin diretsuhin to. Yeah. Okay. Dahan-dahan lang tayo para mas makita natin na mas maganda yung kalsada dito. Para mas may pakita ko sa inyo mga motivation ng daanan. Ayan, diretso tayo, ang haba. Diretso na tayo ng Chaong, Quezon. Ito, may flyover pa dito. Ayan, mga motivation Okay. Meron pa ditong flyover madadaanan. Ito siya ito ata yung magiging interchange mga motivation ng San Pablo. Ito. Ayan baka ito na yon, yung magiging bahagi ng interchange ng San Pablo, Laguna. Ay, ang lalim pala nito. Babalik tayo, doon tayo sa baba. Lalim mga motivation Ito na siya Yan. Ito na yung narating natin mga motivation, yung part ng San Pablo, Laguna. Yan, dito tayo. Sisilong lang tayo dito sa malilim. Yan. Try natin mag-drone dito sa bahagi ng ito. Ito na mga motivation yung sa part ng San Pablo, Laguna. Malamang ito yung magiging interchange kasi may latag dito pababa Silipin natin sa drone shot. Mag-drone tayo. Okay? Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, narito tayo ngayon sa isa sa pinakaabang na bahagi ng SLEX TR4, ang San Pablo Interchange. Sa unang tingin pa lamang, kapansin-pansin na agad ang kakaibang disenyo nito. Mga matatayog na poste, malawak na ramp, at mga tulay na tila nakalutang sa gitna ng kabukiran. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit ganito ang pagkakadesenyo ng interchange na ito? Ang San Pablo Interchange ay tinayo upang magsilbing pangunahing koneksyon ng expressway, papasok at palabas ng lungsod ng San Pablo. Dahil sa lokasyon nito at sa mga umiiral na kalsada at komunidad na dinaraanan ng proyekto, kinakailangan ng mga enhinyero na gumawa ng mas komplikadong ngunit mas espesyenteng disenyo upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa hinaharap. Ngunit habang binabaybay natin ang bahaging ito ng proyekto, mapapansin na tila mabagal ang usad ng konstruksyon sa isang lugar. Marami ang nagtatanong na tigil nga ba ang paggawa o may mga balakid lamang na kailangan malampasan bago ito tuluyang makumpleto. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga naging hamon sa proyekto ang pagkuha ng right of way, paglilipat ng mga apektadong estruktura at iba pang technical na usapin. Dahil dito, may mga bahagi ng proyekto na hindi agad natapos ayon sa orihinal na schedule. Ngunit sa kabila ng pagkakaantala, nananatiling buhay ang layunin ng proyektong ito. Ang mapabilis ang biyahe ng libo-libong motorista, mabawasan ang trapiko sa Maharlika Highway at magbukas ng panibagong yugto ng pag-unlad para sa Laguna, Batangas at Quezon. Has anyone told
told you you're a beautiful flower just waiting to bloom. If you hop in the car and leave the doubt on the curb, we'll find a beautiful view. There ain't no monsters left in the dark, ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win the world. Oh, we can win the world. Oh, we can win the world. Has anyone stolen what your eyes have been holding somewhere in your heart? Do the plans that you're making feel like you're compromising everything that you want? There ain't no monsters left in the dark, ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win the world. Oh, we can win the world. Oh, we can win the world. If we we can win the world. 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 Has anyone stolen what your eyes have been holding somewhere in your heart? Do the plans that you're making feel like you're compromising everything that you want? There ain't no monsters left in the dark, ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win the world. Oh, we can win the world. Oh, we can win the world. If we we can win the world. 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 Okay mga motivation, bali dito na ako tumigil sa
Ito pala yung magiging exit ng ng SLEX TR4 dito sa bayan ng San Pablo, Laguna. Meron kasi nagtanong nung nakaraan sa vlog ko sa SLEX TR4 kung saan daw yung magiging exit ng SLEX TR4 sa San Pablo, Laguna. Ito pala ay base sa na research ko or sa Google. Ito ay bahagi ng Barangay San Miguel at Barangay Santa Maria. Ito yung magiging exit ng San Pablo. Pagka halimbawa, galing kayo ng Maynila, pwede kayo umexit dito sa sa San Pablo. Ito na yung bahagi ng SLEX TR4 na magiging exit. Ito. Nakita naman natin sa drone shot na ongoing pa siya. Tapos nakita natin sa drone shot na halos doon sa may part ng package C, halos narating ng drone ko kasi pinalayo ko talaga para makita natin kung gaano nakahaba. Papuntang Chaong Interchange, halos malapit. Na talaga, pulido na. Bali, di na muna ako tutuloy mga motivation sa may part ng dito sa Chaong Interchange kasi mayroon naman ako latest update doon sa Chaong Interchange, tapos sa may package C, sa may kabila, sa may taas ng Alamino San Pablo Bypass Road. So ngayon, ito lang yung muna yung dulo na ipapakita ko sa inyo sa may part ng San Pablo, sa San Pablo exit. Tapos babalikan natin yung Santo Tomas Interchange. Kasi kanina di ba galing ako doon kanina sa sa part ng Santo Tomas. So ang gagawin ko lang, balikan ko lang yung kabila. Sabi ko kanina na yung kabilang side kung kaya pa natin puntahan natin. Para makompleto natin to na mula dito sa exit ng San Pablo tapos hanggang Santo Tomas exit kung kaya natin makadiretso. Sa susunod na mga update natin siguro, dito naman tayo sa may kabila. Papuntahan naman tayo ng Chaong, tapos diretso tayo ng Candelaria at Sariaya. Okay? Yun na yung sa mga susunod nating episode siguro na i-update. Okay mga motivation, balikan lang natin yung papunta ng ng Santo Tomas Interchange. Okay? Dito na ulit tayo dadaan para mas mabilis tayo. Okay? So nakita naman natin sa drone shot na ang lawak na. Marami pang portion na ginagawa. So tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makarabalik tayo ng Santo Tomas. Okay, let's go. Ganda ng bundok mga motivation, no? Wow. Makalipas ang ilang minutong biyahe mula sa bayan ng San Pablo, Laguna, muli ko na ulit narating ang bayan ng Santo Tomas, Batangas, kung saan atin namang aalamin ang sa kabilang bahagi ng SLEX TR4 patungo sa Santo Tomas Interchange. Ating makikita sa aking dinaraanan na patuloy ang paggawa ng kalsada at sa bandang unahan lamang ay ating matatanaw na merong hinuhukay na bundok sa paanan ng Mount Makiling. At ito ay ating aalamin kung ano na nga ba ang kasulukuyang kondisyon ng daan na ginagawa dito. Sa paanan ng makasaysayang Mount Makiling, isa sa mga pinakapansin-pansing bahagi ng proyekto ng SLEX TR4 ang malawakang paghuhukay sa gilid ng bundok. Marami ang nagtatanong kung bakit kinakailangan tabasin at hukayin ang bahaging ito ng kabundukan. Ang sagot dito ay upang makagawa ng mas tuwid, mas ligtas at mas matatag na ruta para sa expressway. Sa halip na umikot sa mas mahabang bahagi ng lupain, kinakailangan bawasan ang taas ng bundok upang magkaroon ng tamang elevation at mas maayos na daloy na trapiko sa hinaharap. Ang bahaging ito ng proyekto ay matatagpuan sa paligid ng mga barangay ng San Pedro, San Pablo, sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas, malapit sa buffer zone ng Mount Makiling. Ang paghuhukay na ito hindi lamang para sa kalsada, kundi para rin sa pagtatayo ng matibay na embankment at slope protection na magbibigay dagdag sa seguridad laban sa pagguho ng lupa. Kapag natapos ang SLEX TR4, mas mapapabilis ang biyahe mula Batangas patungong Quezon at Bicol. Mababawasan ang trapiko sa Maharlika Highway at magbubukas na mas maraming oportunidad para sa negosyo, turismo at kabuhayan ng mga komunidad na nakapaligid dito.
dressed like an angel in white